Hallelujah. Buksan natin ang ating mga Bible sa 2 Timothy chapter 4 and verse 2. Hallelujah. Isa pong napapanahong pag-aaral po sa atin para po talaga tayo magiging in deep, mga kapatid, na magkaroon ng kaalaman sa mga salita ng Panginoon. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Hallelujah. Dakilang Panginoon, maraming salamat sa habang ito. You are worthy of our praise, O God. Napakadakila mo sa aming buhay. At kailanman hindi mo kami binibigo, Panginoon, sa aming mga hinihiling sa iyo. Hindi mo kami, Panginoon, pinababayaan. At lubos ako nagpapasalamat dahil mabuti ka, Panginoon, sa aming buhay. Panginoon, dalangin ko po ang mga anak mo na ngayon narito. Patuloy mo ipagkaloob sa kanila ang mga biyaya. Ang mga pagpapalang spiritual, physical, financial, Panginoon. Ipagkaloob mo upang sumaya kami patuloy na naglilingkod sa iyo, Ama. Alam ko maraming balakid ang buhay, pero kailanman hindi kami susuko at hindi kami bibitaw, Panginoon, dahil gusto namin marating ang heavenly Canaan, Panginoon. Gusto namin marating ang buhay na walang hanggan. Bagamat may mga kapatiran na nauna na, Panginoon, hallelujah, thankful pa rin kami dahil kasama mo na sila, Panginoon. At alam ko isang araw, sasalubong sila, Panginoon, sa amin. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa araw na ito, Panginoon, ang libing ni Adrian Kahara, Panginoon. Nawa, maaliw mo, Panginoon. Dalangin ko ang kanyang kapatid, si Sonia, si Myla, Panginoon, si Greg, si Judith, Panginoon, at ang kanyang nanay, Sister Sabina. Nawa, makapanumbalik sila, Panginoon, sa iyo. Marahil itong mga bagay na nangyari sa paalala ito, Panginoon, upang maghanda din po ang mga nabanggit ko, Panginoon. Kahabagan mo sila, maawa ka sa kanila. Ibalik mo sila. Paalalahanan mo sila, Panginoon. Maging mga kapatiran dito sa lugar na ito na nawala, Panginoon. Lord, bigyan mo sila ng pagkakataon bago maging huli ang lahat. Dahil alam namin, Panginoon, kung ano ang kahinatnan ang wala sa iyong kamay, Panginoon. Alam mo po namin. Tinuro mo po sa amin. Alam po namin, Lord, kung ano ang kahinatnan kung ang tao bibitaw sa iyo. Kaya, Panginoon, hawakan mo po sila. Ibalik mo sila, Panginoon, isang araw sa lugar na ito. Salamat po. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. In Jesus Christ's name we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Okay. Keeping the integrity of the church. Hallelujah. Para mainiwasan tayo. Okay lang yan, mga kapatid. Sa susunod niyan, tiles na yan. Maganda yung maranasan natin na may tumutulo. Ay, ganito pala pag may bukas ang yero, may tulo. Then, kung hindi natin alam, hindi natin alam na kung paano, mga kapatid, ayusin, di ba? Kaya may tulo kasi may butas. Pag wala ng tulo, wala ng butas. So, ibig sabihin, maganda na yun. Kaya, pagagandahin yan ng Lord, mga kapatid. Amen? Gusto niyong pagagandahin yan? Hallelujah. Keep on praying, mga kapatid. And one of these days, hallelujah, mangyayari po yung ating nasan. Dahil sabi ko nga kanina, tinistemony ko nga, mga kapatid, ang Muson Church, nagpasimula lang din naman sa trapal, Mabuti pa nga rito, may yero na tumutulo. Kami talaga, trapal, magbabuhos yung ulan sa gitna ng tulo, laki. Kasi nawasak yung trapal, Nababali yung 4 na kahoy na ipil nilalagay. Pero, sabi nga, God is good all the time, mga kapatid. Basta't magpatuloy lang tayo. Isa dito, mga kapatid, sa ibabahagi ko sa inyo, yung integridad. Keeping the integrity of the church. Yan yung importante.
yung ating karangalan bilang isang mga mananampalataya. Handa na po ba tayong lahat? Handa na po ba tayong lahat? Amen! Nung nilakasan ko, hininaan nyo. Nung hininaan ko, nilakasan nyo. Hallelujah. Amen! Ayan. Okay? Keeping the integrity of the church. Hallelujah. Ang church, mga kapatid, parang katulad daw yan sa isang bangka. Sino pong nakakaalam ng bangka? Yung baruto sa amin sa Bisaya. Bangka sa amin sa Davao, ang boat pagka may motor. Pagka walang motor, bangka. Ayan. Okay, gawin ka lang natin bangka para mas maganda. Ang church namin tulad ng Panginoon sa isang bangka. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Isang bangka na kung saan, mga kapatid, hallelujah, ay lumulutang sa karagatan. Sa kanyang paglutang, mga kapatid, lumulutang ito ng lumulutang, sinasagwanan ng isang tagapagsagwan, lalo na kapag ang isang bangka ay wala kang makitang butas dito. Magpapatuloy ito, natatakbo, mga kapatid. Pero kapag ang bangka nabubutas, mga kapatid, hindi po ito nakakarating sa dalampasigan. Everybody say amen? So, church is our lifeboat to get us to heaven sure. Ang bangka or ang lifeboat, mga kapatid, ay katulad ito, mga kapatid ko, ay nilintulad ng Panginoon sa isang iglesia na kapag ka nabutasan ito, mga kapatid, hallelujah, hindi po ito makakarating sa langit. Everybody say amen? Hallelujah. So, yun yung kahalagaan, mga kapatid, ng church. Pag pinag-usapan natin ng church, mga kapatid, kailangan walang leak, walang butas, para makarating lahat sa langit. Yun yung importante, mga kapatid. Kaya nga, ang Bible nagtuturo to be transformed to the image of His Son, to strengthen, to encourage, hallelujah, to challenge, to grow, and learn how to love, and learn how to forgive. Yan po yung church, mga kapatid. Hallelujah. Blessing yan, blessing. Narinig din naman, di ba? Okay, palapakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Yun, pinapalakas daw tayo kapag na tayo na-transform, hallelujah, sa image ng ating Panginoon, natatransform po tayo, lumalakas po tayo, na-encourage po tayo, at nasa-challenge tayo how to grow. At nasa-challenge din po tayo how to learn, how to love, mga kapatid. Nasa-challenge tayo how to forgive each other. Bawat isa sa atin. Yun po yung church, mga kapatid. Hallelujah. Yun po yung iglesia ng Panginoon. Kaya nga, ang importante, mga kapatid, we have to maintain the integrity of the church. Bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya nga, last Sunday na, tinuturuan tayo, mga kapatid, kung paano magmahal, kung paano iibig, mga kapatid, kung paano ibigin ang Diyos kung sa lahat, at kung paano ibigin natin ang ating kapwa. Ang bawat isa sa atin, mga kapatid ko, nag-iibigan ng mamahalan kasi yun yung karangalan na iglesia ng Panginoon. Amen? Paano masabi ng mundo that we are belongs to the Church of God kung mayroong lead yung church? Diba? Amen? Wala dapat mag-lead, mga kapatid. Wala dapat magiging bukas. Wala dapat, mga kapatid ko, magiging problem, mga kapatid. Hallelujah. At lagi kong sinasabi, mga kapatid, doon sa nagsalita sa akin, kasi pastor, bago na pa lang, hallelujah, na humawak ng ganyan kalaki sa kaya pag hindi mo pa nararamdaman, pero pagka nagka-problema ka, diyan mo mararamdaman. Ang katwiran ko naman, mga kapatid, hallelujah, habang nananatili na mayroong integrity ang church, there is no problem at all. Amen! Walang problema! Everybody say amen? Bakit, mga kapatid? Tayo, sabi ko nga, mga kapatid, ang church itinalagaan ng Panginoon para maging vessel unto honor. Hello? Itinalaga ang Panginoon para maging vessel unto honor. Itinalaga ang Panginoon para magkaroon, hallelujah, ng integrity. Itinalaga ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah, para magkaroon ng espiritu ng Diyos, mga kapatid.
kapatid. At ang bawat miyembro ay panghawakan niya talaga yung katotohanan. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon mga kapatid ko. Hallelujah. And everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. So integrity in the church means keeping in the mold that Christ established. Ayan. Kaya nga, minumulti tayo, hinuhubog tayo, pinapatibay tayo ng Panginoon through circumstances, through problems, hallelujah, o ang mga pagsubok sa ating buhay para maging katulad talaga tayo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen po ba mga kapatid? Amen! Hallelujah! Hayaan nyo na lang siguro yung tulo eh. Ha? Hayaan nyo na lang, hindi naman tayo nababasa eh. Hallelujah! Ako rito, wala namang tulo eh. Nandiyan no? Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Everybody say praise the Lord! Hallelujah! Kaya ang importante mga kapatid, hawakan daw natin yung katotohanan mga kapatid. Hallelujah! Hawakan natin yung mga salita ng Panginoon, ang puso natin, ang attitude natin, mga kapatid, regarding, hallelujah, sa mga salita ng Diyos. Hindi importante kasi darating sa ating buhay na tayo ay subukin mga kapatid, hindi natin alam kung ano magiging cure mga kapatid ko gamot kapag tayo sinusubok. Kaya nga maraming Kristiyano ang sinusubok, nawawala na lang sa kamay ng Panginoon dahil hindi nga nila alam mga kapatid ko ang sagot sa bawat problemang nararanasan ng tao. Pero sabi ko nga mga kapatid, pagka ang salita ng Diyos na ipapamuhay natin, ang salita ng Diyos nasa ating buhay at lumalim tayo sa pagkaalam sa salita ng Diyos, kahit na bagyo pa ang darating sa buhay mo, kahit na mga kapatid ko, unos pa ang darating sa buhay mo, tatayo at tatayo ka at sasabihin mo pa rin ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. Amen! Kaya nga nagdidepende ito kung paano tayo lumalim sa salita ng Diyos. Ha? Kailangan maging deeper talaga. Lumalim ang ating pagkaunawa sa mga salita ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Everybody say amen. Ang sabi nga ng 2 Timothy chapter 4 verse 15, 2 Timothy, chapter 3 verse 15, ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. At mula sa pagkasanggol ay yung nalalaman ng mga banal na kasulatan na makapagpatunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Tingnan nyo, di ba? Hallelujah. Ang salita daw ng Diyos ay makapagpatunong. Magtuturo sa atin, hallelujah, maging wise daw tayo mga kapatid, magiging matalino sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Everybody say amen. Kaya sa oras na ito, nakasentro po sa salita ng Diyos. Hello. Nakasentro po sa salita ng Diyos mga kapatid, hallelujah, ang pangaral na ito. Kaya nga, pag pinag-usapan ng salita ng Diyos, napakahalaga ito. Huwag mo hayaang mamiss ito mga kapatid dahil lang sa tulo na yan. Huwag mo nang intindihin yung tulo na yan. Hayaan mo matuluan ka. Maganda nga yung mabautismohan ka na ng tubig. Hello? Kasi pag na-miss natin ang Word of God, mga kapatid, yung problema, isa yan sa paraan para ma-snatch, mga kapatid, yung salita ng Diyos na itinuturo, mga kapatid ko, hallelujah, mula sa kanyang banal na kasulatan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Come on, let's clap our hands to Jesus. Ayaw nyo, tayo nagpapalakpakan, nagpupuli ang mga tao nalulungkot dahil malamig. Tayo ngayon mga kapatid, nandito naghihiyaw. Hallelujah, sa kabutihan ng Panginoon. Dahil naniniwala ko ang ulan, pagpapala rin yan mga kapatid ko sa bawat isa sa atin. Amen! Kung alam mo lang kung paano gamitin. Hallelujah. Huwag mong aasaran na, putik na naman, ulan na naman, nakakainis naman ang ulan. Huwag mong kainisan ang ulan. Marami nagpipray na gusto mong ulan. Bakit? Para may makain ka ng bigas. Hello! Amen! Kaya nga kung minsan nagagalit na ang Lord, mga kapatid, yung palayan, ginawang subdivision, ayun, tuloy, nabaha. Wala na kasi pagkain yung kanyang mga